Mapagpalang gabi po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito. At tayo po ay nagpapatuloy po sa ating araw-araw na pananalangin, yung tinatawag po natin na 19 o'clock prayer. Pero bago po yan ay magkakaroon muna po tayo ng isang maiksing exhortation na magmumula po sa salita ng Panginoon na kung saan ito po yung magbibigay sa atin ng pag-asa, magbibigay po sa atin ng katatagan at tutulong po upang mas maging malapit, mas maging matibay yung ating relasyon sa Diyos. Samahan niyo po ako sa topic natin ngayong gabi patungkol sa pagsisisi o repentance. Ano nga po ba mga kapatid ang pagsisisi o yung tinatawag na genuine repentance? Kasi mahalaga po na alam natin kung ano po yung tamang kahulugan ng pagsisisi. Lahat po tayo ay nakagagawa ng kasalanan sa harap ng ating banal na Diyos. At minsan po maaaring paulit-ulit pa yung nagagawa nating kasalanan. Alam naman po natin na ang kasalanan ito yung hadlang sa relasyon po natin sa Diyos. At kailangan po ang totoong pagsisisi upang maibalik ang ating magandang ugnayan sa Diyos. Ano nga po ba ang pakahulugan natin sa pagsisisi? Ang pagsisisi po ba, ito ba ay nangangahulugan na tayo ay, kapag tayo ay inamin natin yung ating mga kasalanan, humingi po tayo ng tawad, ibig po bang sabihin nito na tayo ay nagsisi na? Totoong pinagsisihan na natin yung ating mga kasalanan? Ngayon po titingnan po natin yung kasagutan sa istorya po sa Bible sa atin pong pag-aaralan sa gabing ito. Sa aklat po ng Hukom, chapter 10, verse 6 to 16. Ito po yung ating teksto po sa gabing ito. So, babasahin po natin. Sabi dito, ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh sapagkat sila'y sumamba sa mga Baal at mga Astarot, mga diyos-diyosa ng mga taga-Aram, Sidon, Moab, Ammon at Filisteo. Dahil dito, nagalit sa kanila si Yahweh at hinayaan silang masakop ng mga Ammonita at mga Filisteo. At sa loob ng 18 taon, pinahirapan sila ng mga ito sa Gilead, sa silangan ng Ilog Jordan. Sinalakay rin ng mga Ammonita ang mga nasa ibayo ng Ilog Jordan, ang mga lipi ni Juda, Benjamin at Ephraim, kaya't lubhang nahirapan ng Israel. Dumulog kay Yahweh ang mga Israelita at kanilang sinabi, nagkasala kami sa inyo sapagkat tumalikod kami sa aming Diyos at sumamba sa mga Baal. Ang sagot sa kanila ni Yahweh, nang kayo'y pahirapan ng mga Ehipsyo, Amoreo, Ammonita, Filisteo, Sidonyo, Amalekita at mga Maonita, humingi kayo ng saklolo sa akin at iniligtas ko naman kayo. Ngunit tinalikuran ninyo ako at sumamba kayo sa mga diyos-diyosan, kaya hindi ko na kayo muling ililigtas. Sa inyong mga diyos-diyosan kayo humingi ng tulong sa panahon ng inyong kagipitan. Kaya't sinabi ng mga Israelita kay Yahweh, nagkasala nga po kami at gawin ninyo sa amin ang nais ninyo gawin. Iligtas lamang ninyo kami ngayon. Nang araw ring iyon, inalis nila ang kanilang mga diyos-diyosan at naglingkod kay Yahweh. Kaya't nabagbag ang kalooban ni Yahweh dahil sa paghihirap ng Israel. Tingnan po natin dito kung ano po yung totoong pagsisisi. At ano po yung nagagawa ng totoong pagsisisi sa nakalaang parusa ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Sa Hukom chapter 10 po, makikita natin yung record ng mga Israelita na lumalaban sa mga Ammonita. At sa verse 6 po ay inilarawan dito yung kalagayang espiritual ng mga Israelita. Sabi dito sa verse 6, ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh sapagkat sila'y sumamba sa mga Baal at mga Astarot, mga diyos-diyosa ng mga taga-Aram, Sidon, Moab, Ammon at Filisteo. So, matindi po yung kalagayang espiritual ng mga Israelita sapagkat sila po ay nagkaroon ng mga diyos-diyosan. Malayo po yung ugnayan nila sa totoong Diyos. Nasa halip po na ang Diyos na tumulong sa kanila
na laging inililigtas sila ang dapat nilang sambahin, pero ang ginawa nila doon sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya napakalayo po napakasama po ng kalagayang espiritual ng mga Israelita. Makikita po natin na sa dami ng ginawa ng Diyos na pagliligtas sa mga Israelita in the past, iniwan pa rin nila, tinalikuran ang Diyos. Sumunod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng iba't ibang bansa. At hindi po natuwa ang Diyos sa kanilang ginawa. Sabi po sa verse 7 to 9, dahil dito nagalit sa kanila si Yahweh at hinayaan silang masakop ng mga Amonita at mga Filisteo. At sa loob ng 18 taon, pinahirapan sila ng mga ito sa Gilead, sa silangan ng Ilog Jordan. Sinalakay rin ng mga Amonita ang mga nasa ibayo ng Ilog Jordan, ang mga lipi ni na Judah, Benjamin at Ephraim, kaya't lubhang nahirapan ang Israel. So ang naging bunga po ng pag-uugaling ito ng mga Israelita, dahil sa kanilang kasamaan, sa kanilang ginawang ito, lubha po silang nahirapan at nagdusa. At ang nangyari po sa katapusan po ng kanilang paglilingkod doon sa mga Diyos-Diyosan ng iba't ibang bansa, at dahil po sila rin po, yun pa rin po ang magpapahirap sa kanila. At dahil po sa kanilang nararanasan na hirap, pagdurusa, ang ginawa po nila ay bumalik muli po sila sa Diyos. Verse 10, dumulog kay Yahweh ang mga Israelita at kanilang sinabi, nagkasala kami sa inyo sapagkat tumalikod kami sa aming Diyos at sumamba sa mga Baal. Katulad po ng prodigal son po sa Gospel ng Luke, gumawa po siya ng desisyon na magbalik po sa kanyang tahanan. Inamin po niya na siya ay nagkasala at ginawa niya po iyon nung maranasan po niya yung paghihirap at yung gutom. So ganito rin po itong mga Israelita, nung maranasan nila yung matinding pagdurusa, nagbalik po sila sa Panginoon. Inamin nila na sila ay nagkasala sa Diyos. Sa verse 11 to 14, narito po yung sagot ng Diyos. Ang sagot sa kanila ni Yahweh, nang kayo'y pahirapan ng mga Ehipsyo, Amoreo, Amonita, Filisteo, Sidonyo, Amalekita at mga Maonita, humingi kayo ng saklolo sa akin at iniligtas ko naman kayo. Ngunit tinalikuran ninyo ako at sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kaya hindi ko na kayo muling ililigtas. Sa inyong mga Diyos-Diyosan kayo humingi ng tulong sa panahon ng inyong kagipitan. Ang mga Israel po mga kapatid was a God's chosen people. Iniligtas po sila ng Diyos time after time, again and again. Pero nagawa pa rin po nilang pagtaksilan ng Diyos. Sa tingin po natin sa kanila pong nagawa sa Diyos, hindi na ba sila mapapatawad ng Diyos? Itatakwil na po ba sila magpakailanman? Sapagat sa verse 15 to 16 po, sinabi dito kung ano ang ginawa ng mga Israelita. Ito yung ginawa naman ng mga Israelita matapos nilang marinig po yung sagot ng Diyos. Kaya't sinabi ng mga Israelita kay Yahweh, nagkasala nga po kami at gawin ninyo sa amin ang nais ninyong gawin. Iligtas lamang ninyo kami ngayon. Nang araw ring iyon, inalis nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan at muling naglingkod kay Yahweh. Nung una pong lumapit itong mga Israelita sa Diyos, dala-dala pa rin po nila sa kanilang puso, sa kanilang kalagitnaan yung mga Diyos-Diyosan nila. Inamin po nila na sila'y nagkasala, subalit ibig po bang sabihin nito na sila po'y totoong nagsisina sa kanilang mga kasalanan? Kung dala-dala pa rin po nila sa kanilang puso, sa kanilang buhay yung mga Diyos-Diyosan. Ang pag-amin po mga kapatid sa kasalanan at paghingi ng tawad ay hindi nangangahulugan ng pagsisisi o yung totoo kung nagsisina. Ang genuine repentance po ay mayroong malaking nagagawa sa ating puso. Nababago nito po ang ating puso. Makita po natin sa verse 10 dito na nung inamin po ng mga Israelita na sila'y nagkasala sa Diyos, pero dala-dala pa rin po nila yung kanilang mga Diyos-Diyosan, ano po yung sinabi sa kanila ng Panginoon? Sabi niya, sa inyong mga Diyos-Diyosan kayo humingi ng tulong sa panahon ng inyong kagipitan. Dahil hindi pa rin po nila binibitiwan yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa ating buhay po mga kapatid, maaaring katulad rin po tayo ng mga Israelitang ito. Hindi po natin nararanasan yung tulong ng Diyos sa oras ng ating kagipitan. Hindi po natin
nararanasan yung pagpapala ng Diyos dahil dun po sa ating mga Diyos-Diyusan. Ano po ba yung mga Diyos-Diyusang ito na nasa atin na minsan po hindi natin namamalayan na meron po pala tayo nito sa ating buhay? Alalahanin po natin yung pinakamahalagang utos, sa Mateo chapter 22 verse 33 and 37. Sabi doon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. So, anumang bagay po mga kapatid or tao na mas higit na binibigyan po natin ng priority sa ating buhay kaysa sa Diyos, ito po yung dinidiyos natin. Kung mas pinapahalagahan po natin yung mga mahal natin sa buhay kaysa sa Diyos, sila po yung dinidiyos natin. Kung mas higit po na pinapahalagahan natin yung ating paglalaro, yung ating pagti-TikTok, yung ating pagpi-Facebook, ito po yung dinidiyos natin. Kung mas pinahalagahan natin, mas binibigyan natin ng atensyon, ng pagmamahal, ang mga bagay na ito, maging yung mga bagay na mahalaga sa atin, yung ating kayamanan, yung ating hanap buhay, kung ito po ang mas higit na binibigyan natin ng atensyon sa ating buhay, ng ating lakas, ibig sabihin po ito yung dinidiyos natin. Tandaan po natin mga kapatid that our God is a jealous God. Ang Diyos po natin nararapat lamang na siya po ay ating sambahin. Ano po? Nararapat lamang na ang Diyos na lumikha po sa atin, ang Diyos na nagpala sa atin, nagkaloob po ng mga makakasama natin sa buhay. Yun pong ating asawa, yung ating mga anak, yung ating mga kaibigan, yung mga mahalagang tao sa ating buhay, ang Diyos po ang nagkaloob niyan, Ang Diyos po na nagkaloob ng mga bagay-bagay na mayroon tayo ngayon, siya po yung masigit na dapat na ipinapriority po natin sa ating buhay. Tandaan po natin that without God, we are nothing mga kapatid. Ang lahat po ng mayroon tayo, ang lahat ng tinatangkilik natin, anumang kalagayan na natin ngayon sa ating buhay, mayaman man tayo na ngayon, matalino, yan po ay lahat ay nagmula sa Panginoon. Lagi po nating tatandaan na without God, we are nothing. Siya po yung Diyos ng pinagmula ng lahat ng ito. Tingnan po natin kung paano nagbago yung kalooban ng Diyos para sa mga Israelita. Paano po nabago? Sabi po sa verse 16, nang araw ring iyon, inalis nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan at muling naglingkod kay Yahweh. Kaya't nabagbag ang kalooban ni Yahweh dahil sa paghihirap ng Israel. So, nang ang mga Israel po ay totoong nagsisi, ito po ay ipinakita nila sa pamamagitan po ng kanilang gawa. At dahil po sa kanilang totoong pagsisisi, muli silang iniligtas ng Diyos. Nang sila po ay nagsisi, hindi na po pinatagal ng Diyos ang kanilang paghihirap. Sa chapter 11 po hanggang 12, inilarawan po dito kung paano sila iniligtas ng Diyos sa mga Amonita. Hindi po iyan ginawa ng Diyos dahil po sa mga Israelita ay matuwid. Iniligtas tayo ng Diyos hindi po dahil sa tayo ay matuwid. Dahil tayo po ay patuloy na nakagagawa ng pagkakasala. Hindi po ginawa ng Diyos ang pagliligtas sa mga Israelita maging sa atin po dahil sure na ang Diyos na hindi po tayo muling tatalikod sa Kanya. In fact po mga kapatid, sa chapter 13 po, itong mga Israelita muli po silang tumalikod sa Diyos. Ginawa niya po ito mga kapatid, dahil mahal po tayo ng Diyos, and once na tayo po ay tapat na magbalik sa Kanya, nagsisi, andoon po ang Panginoon regardless kung ano man po yung nagawa natin at kung ano pa po yung magagawa natin in the future. Amen po. At bilang conclusion po mga kapatid, bagaman ang kasalanan po ito yung hadlang sa atin at sa Diyos, ang pagsisisi po ito po yung muling magbubukas ng daan. Kung tayo po ay magpapakumbaba sa ating mga sarili sa Diyos. Ang tanong po mga kapatid ay hindi kung patatawarin ba tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Hindi po yun ang tanong sapagkat ang pagpapatawad po ng Diyos po ay laging nariyan. Laging ibinibigay ng Diyos kung mayroon pong pagsisisi. Ngayon kung tayo po ay nagkasala mga kapatid,
Pinagsisihan na po ba natin yung ating mga kasalanan? Pinagsisihan na ba natin ito hindi lamang sa salita, but genuinely po sa ating mga puso? Tumangis na ba tayo at umiyak sa ating mga kasalanan o nagpapatuloy pa rin po tayo sa pagiging matigas ng ating mga puso? Dinadaya natin ang ating mga sarili na wala namang problema at ginajustify pa po natin yung ating mga kasalanan. Instead na tayo po ay magsisi sa mga ito. Narito po yung sinasabi sa Santiago, Kabanata 4, talatang 8-10. Sabi dito, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Makikita po natin na sa lahat ng pagkakataon na ang pagsisisi po ay sinasamahan ng pagbabago ng puso, ng pagtangi sa kasalanan at pagpapakumbaba po sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, buksan nawa ng Diyos ang ating mga mata at buksan natin ang ating mga puso po para sa Kanya na wala tayong tinatagong bahagi sa ating buhay. Wala pong excuses and reasoning. Tayo nawa po na lumayo at nagkasala sa Diyos ay lumapit po sa Kanya at magsisi. At ang ating pong Diyos ay lalapit din sa atin. Purihin po ang Panginoon and God bless po sa ating lahat.